Kamusta po kayo? Amen. Praise God. Grabe ang lakas ng ulan, ano? Pero hindi kayang pigilan ng pagsamba natin sa Panginoon. Amen ba? Okay, nakakatuwa naman. So, sa atin, ang buhos ng ulan, ikino-convert natin ito sa magandang dating sa atin kasi blessing yan. Amen ba? Sa lahat ng mga nabasa, ibig sabihin, pinupuno ka lang ni Lord ng blessing. Amen? Pastor, paano kami hindi ng mga nabasa? Then, may sumalong iba. Kasi puno ka na. Amen? Lahat tayo blessed. Okay, let's start. Last 2 Sundays ago, napag-aralan po natin ang 4 na aral mula sa buhay ni Jonah. At ito naging part 1. Para po sa short review, balikan natin ang 4 na aral na iyon. Una, umaabot sa kalaman ng Diyos ang ating mga kasalanan. Alam ni Lord lahat yun. Pangalawa, huwag nating akalain makakatakas tayo sa Diyos. Kasi alam na ni Jesus, wala tayong pupuntahan. Gumagawa ang Diyos ng hadlang sa mga mali nating plano. At yan ang patatlo. Kaya naman, kung may mga mali tayong pagdedesisyonan, hahadlangan na ang Diyos upang huwag matuloy yung masamang plano. And number 4, i-expose ng Diyos ang ating mga pagkakamali. Kaya walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya lahat naman tayo, by God's grace, talagang ino-offer natin yan sa Panginoon. And last Sunday naman, napag-aralan natin, ang 3 pang aral na nakuha natin sa buhay ni Jonah. At tatlong aral na ito ay ang mga, number 5, ipaalam sa ibang tao kung sino ang iyong Diyos. At na-mention doon ni Jonah na siya daw ay sumasamba kay Yahweh na lumikha ng kalangitan at ng lupa. So, in-express, sinabi, dinefine ni Jonah kung sino ang kanyang Diyos. And number 6, umamin tayo sa kasalanan. Hindi naman porket alam ng Diyos, hindi naman porket ina-expose ng Diyos ay okay na. Kailangan dumating pa rin tayo sa pagkakataon, aminin natin. Amen ba? Sino sa inyo last Sunday umamin na sa Panginoon? Nung pag-amin mo, inihingi mo yun ng tawad at tinanggap mo ang pagpapatawad ng Diyos. Okay? And last Sunday, harapin mo ang consequences ng iyong pagkakamali. Kaya naman, by God's grace, yun ay naging katalinuhan sa atin. Dahil narinig ko na mayroong consequences every time na ako may kasalanan, ay hindi na ako gagawa pa ng mga bagay na laban sa Panginoon. Kasi alam ko may mali. What you sow is what you reap. Hindi lamang sa pagtatanim ng mabubuting bagay tayo aani, kahit sa mga maling gawa, umaani din tayo according kung ano ang napatanim. Okay. At ngayon naman sa biyaya ng Diyos, doon sa kwento ni Jonah, meron pa tayong 3 na kukunan ng aral mula sa buhay niya. Kaya naman ang title na share ko sa inyo ay Mga Aral sa Buhay ni Jonah Part 3. And I think dito na tayo mag-end sa series na ito. Number 8, hindi natin kayang pigilan ang will or ang kalooban ni Lord. Hindi. Jonah chapter 1 verse 13. Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko. Bakit? Kasi ang lakas na nga ng bagyo. Ang sabi pa nga doon sa sinundang verse, lalo daw lumalakas ang bagyo. Dahil doon, sabi ng verse 13, gayunpaman, sinikap. So, ibig sabihin, pinupursu. Pinag-e-effortan, binubuhusan pa rin ang lakas ng mga tripulante na itabi ang barko para lamang maiwasan yung pagdating ng bagyong yun. Kasi malakas. Ano ang sabi ng verse? Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Remember, sino nagpadala ng bagyo? Si Lord. So, pinapakita lamang dito sa verse na ito na hindi natin kayang pigilan ang kalooban ng Diyos. Kahit na ang kalooban niya ay medyo masakit ang dating. Kasi si Jonah ay tumakas kay God, kaya naman yung consequences ay bagyo. Kaya hindi natin kayang pigilan yon. Ang kalooban po ng Diyos ay hindi mapipigilan. Bakit? Bigyan natin ng enough reason. Bakit ba hindi natin kayang pigilan ang will ni God? Dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sa lahat ng lumalaban sa kalooban ng Diyos, mapapagod lang tayo or mapapagod ka lang.
Kailangan talaga na maunawaan natin yung magagandang will ng Diyos. Yung paglayo ni Jonah, hindi kalooban yun eh. Yung pagtakas ni Jonah sa utos ng Diyos, hindi yun will eh. Kaya pipigilan yun. At ang kalooban ng Diyos ay hindi kayang pigilan. Dahil siya'y makapangyarihan. May sinabi din si Job. Di ba si Job ay naka-experience ng masasabi natin na medyo masakit-sakit din. Namatayan ng ng pamilya, ng mga anak, nawala ng ari-arian. Kaya naman si Job ay merong nasabi. Ang sabi ni Job, chapter 42, verse 2, ito yon. Alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay. At walang layunin mo ang maaaring mapigilan. Tanggap ni Job yung lahat na nangyari, ito yung will ni Lord. Again si Job, very faithful yan sa Panginoon. Sinubukan lamang ng Diyos si Job para ipakita kay Satan, kay Lucifer, na si Job ay mananatiling faithful sa Panginoon. So, kalooban ng Diyos yung nangyari kay Job. Pero ito ang response ni Job. Alam ko na magagawa mo ang lahat ng bagay. At walang layunin mo maaaring mapigilan. So, reveal na reveal kay Job na ang kalooban ng Diyos talaga ay pinapakita lang dito, walang sino man ang makakapigil. Sabihin mo sa iyong katabi, kahit anong lakas mo, kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, hindi natin kayang pigilan ang kalooban ng Diyos. Kahit anong gawin pagsisikap sa isang bagay, di ba tayo may mga gusto? Ito ang will ko, ito ang plano ko. Pag-iipunan ko to, paplanuhin ko ng maayos ito, paghahandaan ko ito. At kahit anong gawin pagsisikap sa isang bagay ay hindi mangyayari kung talagang ito ay hindi ayon sa kalooban ni Lord. Basta hindi will ni Lord, kahit anong effort mo, napakalaking percentage hindi yun magaganap. Bakit? Kasi ang gustong maganap ay kung ano ba ang gusto ng Diyos sa gusto mo. Yan ang ating hinging na biyaya. Lord, hindi na masunod ang gusto ko Lord, yung kalooban mo na maganap. I pray dumating sa pagkakataong gano'n, na ikaw ay susuko na sa iyong ginagawang pagpukurso sa isang bagay na hindi para sa Panginoon. I pray dumating ka sa pagkakataon, susuko ka na at sasabihin mo, Panginoon, let your will be done. Minsan kasi may mga pinupurso tayo nakakapagod na. Sino mag-agree? For example, may nililigawan kang babae. Parang may natawa na agad. Ay ginagastusan mo naman, ine-effortan mo naman ng panahon, nag-e-spend ka naman ng time para may date, may labas. Pero, ay hindi pa rin may bigay yung matamis na oo, hindi pa rin masabi na, sige, tayo na. Pero obvious naman, ramdam naman na may gusto sa kanya. Kaya minsan yung pag-e-effort natin, kapag hindi yan will ni God, nakakapagod yan. Kaya naman by God's grace, ang hingi natin sa Panginoon, Lord, ano ba kalooban mo? Siya na po maganap. Minsan kasi kahit alam natin hindi kalooban, pinipilit natin kaya tayo nasasaktan. Ipupurso mo isang babae. Paano ka na may bibigay ni Lord? Ay, may asawa na. Dinidesire mo pa. Yung mga bagay na yun, hindi kalooban ni Lord. Lord, gusto ko yun Sabi mo, kung anong hihingi ko, bibigay mo. Abay, teka, pamilyado na may asawa na. Bakit yun pa rin ang ipupurso mo? Ang dami naman dalagang binata dyan. Amen ba? Oh. Sabihin mo sa iyong katabi, oo nga, no? Kahit anong gawin pagsisikap. Ito pa. Ito yung halimbawa ng ng mga sa tingin mong hindi will. Sa tingin natin hindi kalooban, pero minsan, dumadating sa pagkakataon, gustong-gusto natin mangyari. Magbibigay ako sa inyo ng example. Ito, yung magkapera or yumaman sa maling paraan. Yan ang hindi will ni God. Kaya J1 family, wala nag-i-scatter sa atin, ha? Sabi mo sa iyong katabi, makinig ka. Para sa iyo to. Ang paraan ng Diyos sa pag-earn ng money, ito ay manggagaling sa isang tamang kaparaanan.
Online games, scatter, kung anumang mga laro yan, na pagkakakitaan mo ng pera, nagka-cash in, nagka-cash out, ay hindi kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay mamuhay ng may katapatan at may katuwiran sa biyaya ng Panginoon, lalo higit sa larangan ng pera. Ano pa ang mga hindi kalooban ng Diyos na pilit nating ipupurso without knowing it? Ano? Yung bang simple na pagganti sa taong nakasakit sa iyo? Somehow ang tao kasi, pagka may nabalitaan siyang negative bagay sa taong napagkasalanan, buti nga sa'yo. Hindi mo man nasasabi verbally, pero deep inside in your heart at sa iyong isipan, consequences yan. Tigas-tigas kasi ng ulo eh. Yung maghiganti sa nagawa ng kasalanan, hindi kalooban ng Lord. Ito ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban pa rin ng Diyos, kahit na kinasaktan at nagawa ka ng kasalanan, ang will ni God, magpapatawad ka pa rin. That is the perfect will of God. At ipagkatiwala kay Lord ang paghihiganti kasi sabi ng Bible, vengeance is mine. Diyos ang maghihiganti, hindi ikaw. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung nasaktan ka, tiisin mo lang. Huwag kang gumanti. Bakit? May salita ang Diyos eh. Ano ba sabi ng Bible? Ang Lord ang gagante. Amen ba? Okay. Sabi mo sa iyong katabi, okay na tayo. Wala nang batuhan ha. Okay. Ano pa? Yung sa tingin nating will, pero hindi pala at pilit natin pinupurso, ito yon. Pagpili or pag-una sa sariling kagustuhan. Pag sa dami nito, yung bang ikaw ay may mga sadyang reasoning, eh, bakit gusto ko to eh? Wala kang magagawa, buhay ko to. Walang pakialaman. May mga sitwasyong ganyan na. Bakit? Pinaghirapan ko naman to, ay gusto kong bilhin. Ito yung mga pagpili or pag-una sa sariling kagustuhan. Pumapasok yung desiring of the flesh, the eyes, ang dami niyan. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Lord ay siyang unahin at unahin natin ang kanyang katuwiran. Tayo kasi lagi, may kilos tayo, minsan alam natin, minsan hindi. May mga actions tayo na gusto lagi natin masunod kung anong gusto natin. Na hindi man lang natin natanong, Lord, anong gusto mo para sa akin? Panginoon, itong gusto ko, mamaya na sa'yo. Kasi yung sa'yo naman, hindi man nawawala. Nakasulat pa rin naman sa Bible. Itong gusto kong lalaki, pwedeng mawala. Itong gusto kong babae, pwedeng mawala. Pero Lord, mamaya na sa'yo, akin muna. Kasi ang Bible naman mananatili hanggang wakas. Ang kalooban ng Diyos, si Lord lagi ang uunahin. Ang kalooban ng Lord, yun lagi, ang katwiran niya, ang kanyang uunahin. Yan ang mga will ni God. Bago pa sumunod yung mga bagay na ipandaragdag sa iyo, yung iyong gusto, kung inaayon kay Lord, pandagdag. Anong point ko? Ang will ni God, siya ang unahin. Hindi ang ating gusto. Tingnan nyo, tulad ng ginawa ng mga tripulante, balik tayo sa kwento. Sinikap nilang itabi ang barko upang ano? Upang makaiwas sa bagyo. Pero mas lalo daw lumakas ang bagyo eh. May gusto silang mangyari. Kaya lamang kailangan harapin yung consequences. May gustong maganap ang mga tripulante. Itabi man lamang, makaiwas man lamang. Pero ang will na ni Lord ay harapin ang consequences. Amen ba? Tingnan nyo to. Unjust din ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya hindi natin mapipigilan ang will niya. Dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya naman, siya din ang may hawak ng lahat ng pwedeng mangyayari. Parang nasa PowerPoint siya tayo, kung nandun niya. Diba? Hindi mapipigilan ang will ni God kasi makapangyarihan siya. Ngayon naman, unjust din ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya siya din ang may hawak. Sabihin mo, yung gusto mo, yung panahon, Diyos ang may hawak. Okay. Lahat ng pwedeng mangyari, Diyos pa rin ang may control niya. Hindi natin pwedeng questionin si God. Tingnan nyo, mapapansin ninyo, di ba ako nag-send sa GC, ipag-pray natin na tumigil ang ulan hanggang bukas. Sino nag-pray ng gano'n? Di ba lahat tayo, yung mga nakareceive at nagsumunod doon, di ba nag-pray? Pero bakit umuulan pa rin? Pinag-pray naman.
Ang point ko, kahit gusto natin, si Lord pa rin ang masusunod. Amen ba? Pwede tayong ma-offend kay God, pero hindi dapat. Lord, ay gusto namin makating lang sa church, bakit mo pwedeng tulutang umulan? Pwede sabihin ni Lord, ano naman ngayon, kung gusto kong paulan ay siya naman na may hawak at siya may gusto. Amen ba? Kaya wala tayong magagawa. Basta kalooban ng Diyos, I pray, lahat tayo sumabay na lamang kung ano ang will ng Diyos sa atin. Okay? Mapapansin ninyo, di ba, lakas ng bagyo? Siya nagpadala. Same story doon sa kina Peter, doon sa disipulo nasa bangka, anong ginawa ng Lord? Sinaway niya ang hangin, pinatahimik niya ang alon. So siya ang may control. Ito yon. Ang Diyos kasi ay makapangyarihan. Gusto ko maitatak sa ating puso na walang nanghihigit, ni walang aabot, ni walang makakapantay sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Diyos na yan Kaya-kaya po ng Lord pasunodin ng sitwasyon. Bakit? Dahil napakataas ng kanyang otoridad. Authority. Sabihin mo sa iyong katabi, may authority ka ba? Siyempre, iba-iba yan. Sa church, may authority dito. Una si God, sunod si pastor. And the following, yung mga leaders. Kapag ang pastor ay may vision, ibababa niyan, walang magagawa ang leaders kundi sumuporta, sumunod sa vision. Bakit? May otoridad. Sa company, like Ate V, si Ate V kasi ang may-ari ng buong Pilipinas. Sa isang company, si Ate V, for example, siya ang owner. Siya ang may-ari, siya ang CEO. Kahit si JD, o kung sino man tauhan, ay may gustong gawin na sa tingin nila ay mas maganda sa idea ni Ate B, kahit anong gusto nila, hindi yun magagawa, hindi yun magaganap, unless payagan ng may-ari. Bakit? Siya ang may otoridad. Sa Panginoon, sa buhay natin, sa desires natin, sa kagustuhan natin, kahit ano ding ganda o hindi gaano maganda, Diyos pa rin ang may kakayanan. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, minsan kasi, kapag hindi maganda, ay huwag nang ipilit. Amen ba? Okay. Kasi ang Diyos ang may otoridad, wala tayong magagawa dyan. Kahit ang dagat at hangin ay kayang utusan ng Lord, katindi. Mapipigilan lang ang masamang plano na gagawin ng tao. Sa biyaya ng Panginoon, dahil siya ang may control, di ba, yung pagtakas ni Jonah, masamang plano yun Dahil ang Diyos nga may hawak ng tubig at ng hangin, ay napigilan yung masamang plano. Ito yon. Di ba, may mga plano, may mga desire, may mga gusto tayong i-pursue. Ito kasi, ang mga plano ng tao, kung mapapansin ninyo, yan ay maaaring mabigo. Lalo na kung ito ay hindi kabutihan sa Diyos. Pag sa daming nating plano, ang iba puro plano. Wala na umpisahan. Pero, ang plano ay maaaring mabigo, lalo na kung ito ay hindi kabutihan sa paningin ng Panginoon. Ano mapapansin natin? Ang plano pa rin ng Diyos ang siyang laging magtatagumpay. Okay? Si Jesus man ay haharap din sa matinding problema. Nung pinadala ni Father God si Jesus sa earth, merong matinding mission ng Panginoong Jesus. Ano yon? To save the lost. Iligtas ang mga makasalanan. Isipin ninyo, wala namang kasalanan si Jesus Pero sa Kanya, ibibigay yung parusa ng kasalanan ng tao. Si Jesus ay taong-tao. Alam niya ang kanyang patutunguhan at the age of 33 at sa susunod na araw panahon, haharapin niya ang krus. Ipapako siya hanggang siya mamatay. Alam na ni Jesus yung kasi nga, iyon ang kanyang purpose kung bakit pinadala siya sa lupa. Magawa pa nga ng Diyos na umiyak at lumuha ng dugo. Anong ibig sabihin? Ganon katindi ang parusang kanyang harapin. Ganon katindi ang depression, ganon katindi ang pressure, yung kanyang kaba, yung kanyang takot. Kaya nagkaroon ng salita ang Panginoong Jesus ng ganito Isaiah 46 verse 10.
Ang aking layunin ay mananatili at gagawin ko ang lahat ng aking kinalulugdan. Ito yung galing kay Father God. Ang aking purpose ay mananatili. So, sa tayo ni Jesus, masusunod pa rin ang Ama. Si Father God pa rin ang magpapatupad doon sa kanyang layunin at gagawin ko ang lahat ng aking kinalulugdan. Ano mapapansin natin dito? Hindi po natin talaga kayang pigilan ang kalooban ng Diyos. Kaya ang pinakamagandang magagawa ng tao, pinakamagandang magagawa mo, pinakamagandang magagawa natin ay ito. Ay magpasakop at sumunod sa kalooban ng Diyos. Basta sa tingin mo merong authority ang isang tao over your life, wala ka talagang magagawa kundi mag-obey. Sumunod. Maaari ba naman sa isang company, ikaw naman yung mas mababa, ikaw ang magpapasunod sa iyong boss? Mapapalis ka niya, TV, pagka ganon. Hindi naman pwede, Lagi ang masusunod kung sinong boss, kung sinong head. Ay dahil sa ating pananampalataya, ang pinaka-head natin ay si Father God, through the life of Jesus and with the authority ng Holy Spirit, wala tayong ibang magagawa kundi ang magpasakop at sumunod sa kalooban ng Diyos. Si Lord naman He is a just God. Siya ay makatarungan. Binigyan po ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili. Binigyan tayo ng kakayanan ng Lord na pumili. O ano ba sasakyan ng bibilin mo? O anong kulay? White, black, gray, red, or ano man. Binibigyan tayo ni Lord ng free will Binibigyan tayo ng Lord ng kakayanan pumili kung sino ang iyong magiging jowa. Tall, dark, or ganyan. Or malasakayos. Hindi ko alam kung anong iyong tipo. Ang point ko, pinapipili. Binibigyan tayo ng Lord ng kakayanan pumili. At pagdating naman sa pananampalataya, pagdating naman sa mga bagay na ayaw ng Diyos, maaari tayo sumuway sa kalooban na yan. At pwede tayong sumunod. Pwede tayong tumanggi, pwede tayong umayaw sa Kanya. Ngunit, hindi pa rin ito kayang pigilan kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kung ako sa iyo, at alam mo naman ang kalooban ng Diyos ay talagang para sa ikaluluwalhati niya, huwag ka nang tumanggi. Huwag ka nang umayaw. Huwag mo nang takasan yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Bakit? Kalooban pa rin naman ng Diyos ang masusunod yan. Kaya kung meron may pinapagawa sa Lord sa iyo, sa biyaya ng Panginoon, huwag mo na itong takasan. Sabi mo sa iyong katabi, tinawag ka na ng Diyos. Diyan ka talaga. Huwag ka nang tumakas. Amen? Okay. Balik tayo kay Jesus, Di ba? Sinabi nga ng Panginoon, mananatili yung authority ng Panginoon. Ito naman, si Jesus na. Si Father God kasi kanina hindi mababali yung kanyang yung kanyang mga tungkulin, yung kanyang layunin. Pagdating naman sa Panginoong Jesus, di ba, haharap nga siya sa kamatayan, alam niya kanyang destiny. Gusto ring iwasan ng Lord yung hirap na kanyang haharapin. Kasi tao siya that time. Gusto rin ni Lord, ni Jesus, na alisin yung sarong ng paghihirap. Ito ang sabi ni Jesus, Lucas 22 verse 42, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Minsan ng problema, ganun ang prayer natin kay God. Lord, huwag mo naman hayaan, dumano ako sa sakit karamdaman ito. Panginoon, huwag mo naman hayaan na ako'y magkulang kasi kailangan ko ng pera sa mga panahon ito. Lord, huwag mo naman akong pabayaan. Pero dagdagan natin ng prayer, Pero Lord, kung hindi mangyayari yung akin, ang mangyayari ay kung ano ang kalooban mo. Not my will, but let your will be done. Okay? Ano ba mga kalooban ng Diyos para sa atin? Ito yun Di ba humaharap tayo lahat sa Panginoon? Sumasamba tayo sa Panginoon. Somehow nananampalataya tayo sa mga bagay na gusto natin mangyari. Nananampalataya. Sa tayo natin bilang isang mananampalataya, sa tayo natin bilang isang sumasamba sa Panginoon, ito yon. Ang kalooban ng Lord ay luwalhatiin natin siya at ibigin natin siya ng buong puso. Yan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dalhin mo muna ang iyong sarili na
Ikaw talaga ay every time nahaharap kay Jesus, yung tipo na, Lord, luluwalhatiin kita. Ano man ang mangyari. Bumabagyo man o maaraw, mainit man o malamig, Lord, ako'y nasa tayo pa rin. Kasi ang kalooban mo sa akin, kaya ako'y nandito, is just because luluwalhatiin kita at iibigin kita ng buong puso, buong isip, buong lakas, ng buong kaluluwa. Kaya pagdating sa pagsamba, huwag mong tipidin ng Diyos sa pagsamba. Amen ba? Biyaya ng Diyos, napaka-anointed ng ating anointed worship team. Napaka-anointed. Kaya naman babang-baba ang presence. Kaya na ikaw na sumasamba, sumasabay sa lyrics, sumasabay sa melody, then luwalhatiin mo siya, ibigay mo yung buong puso, buong isip, buong lakas. Bakit? Dahil ang kalooban ng Lord ay luwalhatiin ang kanyang pangalan. May problema ka man sa church o wala, luluwalhatiin mo pa rin ng Diyos. Bakit? Dahil yun ang kanyang kalooban. Kapag kalooban ng Diyos yung luwalhatiin siya, huwag kang magpadala sa bigat ng iyong nararamdaman kaya kung bakit hindi ka makakapag-worship. No. Ilaban mo yung will ni God. Kasi kahit may bagyo, mga tripulante, dumating pa rin sa pagkakataon, mamaya sasabihin ko kung anong ginawa nila, dumating pa rin sa pagkakataon na talagang Diyos pa rin ang mananaig. Kalooban talaga ng Diyos na luwalhatiin. Ano mang sitwasyon meron ka, hindi kaya pigilan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang will ni God ay unahin natin siya. Attend every Sunday. Bakit? Dahil yan ang will ni God. Nasa Bible na yan. Basta yan ay nasa Bible, kalooban ng Lord. Alam mo ba, yung seek ye first, that is a command. And must. Anong ibig sabihin? Dapat. Sinong gagawa nito? Mga taong nananampalataya kay Jesus. Kaya yung pag-attend ng every Sunday, matinding ano na yan labanan na eh. O ang susundin mo ay ang ano sinasabi ng panahon, o ang susundin mo kung ano sitwasyon ng puso mo, o ang susundin mo ay kung ano katatayuan mo. But still, tingnan mo, ano ba ang will ng Diyos? Ano ang kalooban? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ano pa ang kalooban ni God? Go, win souls, and make disciples. Ito ang kalooban ni Lord na marami ang maligtas. At maging disipulo ni Jesus. Kung mapapansin ninyo, lagi yan ang mga kilos na yan ay magbibigay ng pag-glorify sa pangalan ni Jesus. At yun ang ating responsibility. Diyan tayo tinawag ni God. Yan ang iyong katatayuan bilang mananampalataya kay Jesus. Yun na. Sasambahin mo siya ng totohanan. Hindi ka lang basta attend ng Sunday service na pang 89 akong dumating. Pang attendance lang pala. Hindi eh. Ay, mas nauna ako sa kanya. Na-late yung isa, kaya hindi agad nag-start. Hindi ganun eh. Kaya ka attend ng church kasi reveal sa iyo, kalooban ng Diyos na siya'y sambahin. Kaya ako i-attend ng church. Kalooban ng Diyos na unahin ko kanyang katuwiran. Kasi yon ang kalooban ng Diyos para sa akin. Kalooban ko na sumabay sa vision ng church. Bakit? Disipulo ako eh. Mananampalataya ako eh. Kung humahayo isa, hahayo din ako kasi may mga kakilala din akong tao na hindi po nakakakilala sa Panginoon. Yan ang will ni God. Amen ba? Number 8, hindi natin kaya ang pigilan ng kalooban ni Lord. Amen? And number 9, ipanalangin kung ano ang dapat gawin. Jonah chapter 1, verses 14 up to 15. Kaya nanalangin sila kay Yahweh ng ganito. Sino nag-pray? Mga tripulante. Again ha, base sa kwento, may kani-kanilang Diyos yun. Yung mga tripulante yan, ibang Diyos na sinasamba. Pero nung nagpakilala si Jonah na siya'y sumasamba kay Yahweh, ano ang bukang bibig ng mga tripulante? Napakalaking kasalanan yung nagawa mo. So, nakilala nila si Yahweh na siya ang pinakahigit na Diyos. Kaya ito, na born again ng mga tripulante. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito. Yahweh, nakakatuwa ang verse. Tumawag ng Yahweh ang mga unbeliever. Naka-witness ng kapangyarihan ng Diyos na born again eh. Kaya sa lahat pala na nakaka-witness sa kapangyarihan ng Diyos, nababago ang puso. Tanungin mo iyong katabi, born again ka na ba tunay? Langit ka na ba? O langit-langitan? Mahirap yun, ano? Tingnan nyo, tuloy tayo. Kaya nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, tumawag na sa pangalan ni Jesus. Huwag po ninyo kaming hayaang mamatay.
Dahil sa gagawin namin sa taong ito. So, ipinapaabot ng mga tripulante na may plano sila na itapon sa dagat si Jonah. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Yakin lang, mamatay yan. Huwag lang ako. Parang ito ang parating ng mga tripulante. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Ipinabot yung plano nila. And verse 15, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Pinapakita lang talaga dito na kailangan talaga natin, bago tayo umaksyon, bago natin gawin yung bagay na gusto mong mangyari, ipaalam mo muna sa Panginoon sa pamamagitan ng ipag-pray mo muna. Sabi mo sa iyong katabi, bago ka pumasok sa trabaho, mag-pray ka muna. Bago ka kumain, mag-pray ka muna. Amen ba? Bakit kailangan ipag-pray ang mga dapat gawin? Again ha, mga dapat gawin. Bakit kailangan ipag-pray ang mga dapat gawin? Letter A. Upang may pagkatiwala natin ang ating mga plano sa Diyos. Ito kasi ang nakita ko sa mga tripulante. Natatakot sila na mapahamak dahil sa kasalanan ni Jonah. Mamamatay sila eh. Kasi lumalakas ang bagyo eh. Kaya nakapag-pray sila ng ganito, Panginoon, ito ang plano namin. Maalis sa aming tabi itong si Jonah na may dala ng consequences ng sin kasi ayaw namin mamatay. Yon ang message. Kaya naman nung nag-pray sila, ipinagkatiwala na sa Panginoon yung plano nila. At ito din ang sabi ng Proverbs 16 verse 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. At ano sabi? Magtatagumpay ang iyong mga bala. Kaya naman, yung prayer ng mga tripulante, inalaw ng Lord na mapatapon si Jonah sa dagat. Ano ang sabi ng Proverbs? Magtatagumpay ang iyong mga bala. Sa lahat na nagpe-pray dito, bago mo gawin ang lahat ng iyong mga ginagawa, napakalaki po ng percentage, magtatagumpay ka. Sino sa inyo dito excited sa mga answered prayers? Kasi pinagpe-pray mo yan eh. Proverbs na nagsasabi eh, may katagumpayan kapag ipinagkatiwala mo muna sa Panginoon ang iyong mga gawa. Mas mabuti na ipag-pray muna sa Diyos sa mga gagawin. Malaki kasi ang laban eh. Kasi ipinapabot sa Panginoon, Panginoon, ito ang plano ko sa araw na ito. Lord, aattend kami ng church, naulan, bumabaha. Lord, ipinagkakatiwala pa rin namin, mabasa man ako, okay lang, bakit ligtas ako nakarating ng church? Amen ba? Ipinagkakatiwala, na ipag-pray muna. Bakit kailangan pa rin ipag-pray? Upang gabayan at naingatan tayo ng Diyos. Kahit na sa palagay mo, ay sure ang iyong gagawin. Ang pinakamaganda mo pa rin magagawa ay may pag-pray mo muna ito sa Panginoon. Kahit na ang gagawin mo ay palagi mo nang ginagawa, lagi mo pa rin itong ipag-pray sa Panginoon. Minsan kasi namimiss natin ito. Palibhasa, lagi nang iyon ang routine. Sabi nga ng marami, hindi na ako nakapag-routine. Palibhasa, yun na nagiging flow ng pagkagising sa umaga ng routine ng iyong buhay. Minsan kasi may namimiss tayo. Ano yun? Yung ipag-pray pa rin, yung mga normal mong ginagawa sa pang-araw-araw. Minsan nga, pagkagising, hindi na nakakapag-pray kasi normal namang nagising. Ang isip mo na agad, ano kayong oras na? Naku, late na tayo. Gayak na, ligo na, kaya. Hindi pa luto ang panitin. Nagmamadali, may namimiss. Ano yon? Hindi natin na ipag-pray ang mga dapat gawin. Kasi normal nang ginagawa ang mga ginagawa. Kaya hindi na ipag-pray. J1 family, ipinapabot ni Lord sa atin through the life of Jonah that we need to pray. Ano man ang dapat gawin, yan ay pinagpe-pray. Kaya naman, this is my encouragement. Pagkagising sa morning, pray agad. Huwag muna yung pagkagising, cellphone agad ang hawak. Pray muna. Sino kaya nag-like? Uy, si Crush. Cellphone agad. Sino ang nag-message? Uy, ni-invite ako. May gusto rin sa akin. Pagkagising sa umaga, sa morning, pray agad. Pag-aalis na ng bahay, pray pa rin. Ikaw man ay lakad, ikaw man ay biyahe, ikaw man ay may sasakyan, ikaw po ay mag-pray pa rin. Kahit yan ay normal mong ginagawa. Lalo na kapag kakain, pray pa rin.
Kahit mabilis, okay lang. At least na ipag-pray mo. May transaction ka man, may appointments ka man, may meetings ka man, mag-pray ka pa rin kasi yan ang mga dapat gawin. Ipag-pray mo muna yung mga dapat mong gawin. Mag-e-exam, sa halip na mag-cheating, mag-pray. Pastor, online walang nakakakita. Sa tingin mo, wala. Pero ang laki ni Lord, kita. Amen ba? Lahat ng mga dapat mong gawin, ang pinaka-best na una mong magagawa ay ipagkatiwala yan sa Panginoon. Ano man ang iyong gagawin saan ka man pupunta, o kahit anong oras at panahon, mas mabuti ang nakakapanalangin sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ba'y nagpe-pray? Sagutin mo, ikaw ga? Nagsumbatan tuloy, ano? Nagaling mo sasabi, hindi ka nga marunong mag-pray ng pagkain. Remember, bakit kailangan mag-pray? Ito yun eh. Hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa bawat oras. Kaya dapat nating ipanalangin kay Lord ang lahat ng dapat may panalangin. Kasi hindi natin kontrolado ang lahat. Bakit kailangan ipag-pray ang mga dapat gawin? Letter B, upang malaman ang kalooban ng Diyos. Babalik pa rin tayo sa will ni God. Psalms or Awit 143 verse 10. Turuan mo ako na gawin ang iyong kalooban dahil ikaw ang aking Diyos. Nakakatuwa ang ganitong mga tao. Yung bang alam niya sa kanyang katatayuan na hindi na kayang may sakatuparan yung isang bagay kung hindi siya tuturuan ng Panginoon. Sino po sa inyo dito magpapatotoo na talagang bago ka gumawa ng isang bagay, sinasabit mo muna sa Panginoon? Biyaya ng Lord kaming mga pastor, most of the pastors, biyaya ng Panginoon, kapag yung magpaplano, lagi muna niyang sinasubmit sa Panginoon. Plano saan? Plano sa church, plano sa projects, plano sa anniversaries. Excited na sa anniversary. Nagpaplano, pero nagpaplano yan, isinasubmit muna yan sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Psalms 143 verse 10, turuan mo ako na gawin ang iyong kalooban. Bakit daw? Dahil ikaw ang aking Diyos. Nagpapasubmit sa authority ni God. Kasi alam niya na si Lord nga ang may hawak ng lahat. Nawa ang iyong mabuting espiritu ay pangunahan ako sa lupain ng katuwiran. Pangunahan. Kung meron mang mangunguna sa buhay mo, please, si God yun. Kung meron mang makikialam sa buhay mo, please, i-recognize mo, si Jesus yun. Siya ang magdadirect, siya ang maglilid. Hayaan mong pangunahan ka ng Banal na Espiritu. Kasi kapag yan ang nanguna, ayos. Sino sa inyo may kasama, naliligaw kayo, sasabihin niya, alam niya ang daan. Ay, dito, alam mo, shortcut. Nako, ay dead end ang dulo. Ano, tatalon tayo diyan? Sino sa inyo kilalang gano'n? Yung tipo na alam daw niya lahat. Ay, like, dini kayo kakain, napakasarap din Naku pa, hindi naman pala masarap yung pinuntahang kainan. Tipo na alam niya. Pero nakakatuwa itong verse na ito. Kitang-kita na talagang nagpapa-under sa kalooban ni Lord. Kaya sabi niya, turuan mo ako na gawin ang iyong kalooban dahil ikaw ang aking Diyos. Sino po dito sa biyaya ng Panginoon, siya'y magpapa-under sa authority ni Jesus. Okay, sabihin mo sa iyong katabi, sabay tayo Masunod ang kalooban ng Diyos. Sabihin mo, masunod ang will ni God. Huwag ang akin. Lalo ng iyo. Okay, try tayo. Once kasi na naipag-pray kay Lord ang mga gagawin, sasamahan ka ni Lord dito. Iba kasi ang may pagsama ng Diyos Hindi man maganda ang maging resulta, at least, nandun pa rin si Lord. Sinabi mo sa Kanya Lord, iyain na. Kung hindi talaga akong gusto anong gagawin ko? Basta kasama kita. Lord, okay lang. Kahit hindi ako pasin, sineshare ko ng salvation ayaw niya Lord, okay lang. Kahit ako i-persecute, kahit ako i-reject, kahit ako i-pagchismisan sa aking ginagawa pananampalataya. Basta Lord, okay lang. Pinag-pray ko naman sa'yo. At least, kasama kita. Yun ang maganda Na ipag-pray mo sa Panginoon at sure, kasama mo si Lord dito. Kung meron mga hadlang sa mga gagawin mo, ito din ang maganda. Kung bakit mahalaga ipag-pray sa Panginoon.
Kasi sasawayin niya ni Lord at poprotektahan ka niya. Basta may mga intensyong hindi maganda sa buhay mo, may poprotekta sa iyo kasi ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Meron tayong online viewers na sinesendan ko ng preaching. Nagsesend siya ng tithes. Alam mo ba, nagsend sa akin ng screenshot sa GCash. Sabi ko, wait lang, wala pa nadating sa akin eh. Pagtingin, ay, ibang number! Hindi ko number to! Binalik ko yung screenshot. Ay, naku, pastor! Teka. Oh, medyo na-shake na kaunti kasi GCash, medyo malaki din yun eh. 20 million. Amen. Ang laki kasi, 20 million. Naku. Maya, may dumating daw sa kanyang email. Pastor, praise God. Na nag-failed yung transaction. Anong ibig sabihin? Itong sinabi niya, buti na lang, pastor, may pangako ang tithes, nasasaway sa maninira at mananakma. Anong ibig sabihin? Sasawayin ng Diyos ang lahat ng pwedeng makasira sa iyo. Yung taong yun, lagi na pinagpe-pray ang kanyang hanap buhay, ang kanyang transaksyon. Kaya naman, ang pangako ng Diyos, sasamahan o protektahan. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kaya mag-tithes ka. Amen? Aba, isipin ninyo yun. Kakaba-kaba, laking pera. Pero sinaway ng Diyos. Buhay ang pangako ng Lord. Talaga. Sobra. Okay. Ano pa? Ito yung mga ipinagpe-pray na dapat na magawa, na may pag-pray, at sure na will ni God ang mangyayari. Ito. Kapag ikaw yung tao na nag-respond sa call ni God, na ipag-pray mo yung tao niyon, ipag-pray mo yung may sakit na yun, kasi may mga na-encounter tayong tao, amen ba? Na malalaman ikay Kristiyano, malalaman na ikay born again, at somehow ang mga taong yun, lalapit sa iyo, Brad, sis, pwede mo ba ako ipag-pray? Medyo masakit ang aking bulsa, ang aking tuhod, may nararamdaman. Ito yon na nag-response. Nag-pray ka ng healing para sa isang tao, ano mapapansin? Ang will ni God dito ay ganito. Pagagalingin yun ng Diyos kasi kalooban ng Diyos na gumaling. Kapag ang pinagpe-pray mo ay according to God's will, katulad ng pagpe-pray sa isang taong may sakit, napakalaki ng chance na gumaling ang tao yun. Bakit? Nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa? Ipinag-pray mo ang trabaho mo. Ipinag-pray mo ang business mo upang maging blessing ka sa iba. Again may reason. Lord, pagpalain mo ako so that ako'y magiging pagpapala. So meron kang desire, meron kang purpose na kaya gusto mo maging blessed kasi gusto mo mapagpala. At yun ang nagiging prayer mo. Pagpalain ang iyong trabaho, pagpalain ang iyong business upang maging blessing ka. Then ano ang kalooban ni Lord dito? Kalooban ni God na ikaw ay pagpalain talaga niya. Bakit? Kasi ang iyong desire, ang iyong ipinagpe-pray ay para maging pagpapala sa marami. May in-invite ka at mag-share ka ng word at ipinag-pray mo muna kay Lord yung taong yun. Sure, nakikilos ang Lord dyan dahil kalooban talaga ng Diyos na ang taong yun ay makakilala sa Panginoon. Maaari sa tingin mo ay talbog ang salita kasi hindi mo nakikinig. Maaari sa paningin mo ay talbog ang salita kasi may ibang religion yon. Maaari sa paningin mo ay talbog ang salita sineshare mo kasi ang tigas ng puso. But wait, ang Lord ang may hawak ng kanyang buhay. Ang sure pa rin, darating ang panahon, born again din yung taong iyon. Kasi ang kalooban nga ng Diyos ay maligtas ang lahat. Bakit kailangan ipag-pray ang mga dapat gawin? Letter C. Dahil maging si Jesus ay nanalangin bago gumawa ng mahahalagang desisyon. Alam niyo ba si Jesus Christ, nagdedesisyon din yan. At ang pinagdesisyonan niya ay ang pagpili sa kanyang 12 disipulo. Hindi siya basta pumili ng kung ano man. Siya'y namili ng 12 kasi ang daming mga na-disciples that time. Ang daming na born again. Pero pumili siya at nagdesisyon si Lord na itong 12 nga magpipiliin. Luke chapter 6 verses 12 to 13. Nangyari sa mga araw na iyon na siya ay pumunta sa bundok upang manalangin.
May plano si God, pumunta ng bundok, unreason, mananalangin. Siya ay patuloy na nalangin sa Diyos ng buong gabi. Ang tinding intercession nito. Kaya tayo pag nakapag-pray ng 2 minutes, hapong-hapo na yan. Amen. Ay samantalang si Lord isang buong gabi. Ang haba. 13. Kinaumagahan o gabi na. Inabot na ng umaga Parang practice ng worshiping nila. Inabot ng alauna. Parang ganito. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya sa kanila ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Tinawag ang mga disipulo, pero 12 ang pinili upang maging apostol. Bago pumili, anong ginawa? Nanalangin ng magdamag. Ganun pala. Kapag pala kayo pipili ng 12, mag-pray ka ng mahaba-haba. Ipag-pray mo yung inaalagaan, Lord, tama ng katigasan ng puso nito. Pagpuyatan mo, sabihin mo sa iyong katabi, pagpupuyatan kita. Ipag-pray kita ng matindi. Amen. Matindi Nalalangin si Jesus ng buong gabi bago piliin ang 12 alagad. Anong mapapansin natin dito? Ipinapakita nito na kung si Jesus ay nanalangin bago gumawa ng mahalagang desisyon, lalo natin kailangan ng panalangin. Si Jesus nga nag-pray, edi lalo na tayo. Amen? Ito pa, last slide sa number 9. Ang panalangin ay hindi lamang para hilingin sa Diyos na pagpalain ang ating plano. Kasi pag-pray natin ang mga dapat gawin. Kaya naman, ang panalangin ay hindi lamang para hilingin sa Diyos na pagpalain ang ating plano. Ito ay upang baguhin ng Diyos ang ating puso at iayon ang ating mga plano sa Kanyang kalooban. Ipag-pray mo ang bagay na ito para sa Kanyang kalooban. Laging may paggagamitan ng gusto mong hilingin. Pagpapalain mo ako para sa Kanyang kalooban. Sheshiran ko ang taong ito para sa Kanyang kalooban. Aattend ako ng church, hindi para umattend lamang sa simbahan, kundi aattend ako ng church para sa Kanyang kalooban. Hindi lamang para hilingin sa Diyos ang gusto natin, kundi magkaroon din ng maayos na tayo ang ating puso, na lahat ng ipinagpipray natin ay iaayon natin. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ipag-pray kita dahil yon ang kalooban ng Diyos. Sa kabila, ipa-follow up kita kasi yon ang kalooban ng Diyos. Isa pa, mamahalin kita kasi yon ang kalooban ng Diyos. Number 10 and last, aral sa buhay ni Jonah. Ang may takot kay Yahweh ay nag-aalay ng handog at naglilingkod sa Kanya. Ano ang sinabi ng Jonah, chapter 1, verse 16? Diba, na-encounter ng mga tripulante ang kakayanan ng Diyos, yung kapangyarihan ni Yahweh, at nagkaroon na sila ng panalangin kay Yahweh, na tumawag na rin sila kay Yahweh, nagpa-under na rin sa authority. Ito ang nangyari sa mga nakaka-encounter kay Lord, na bago ang tayo ng puso ng tripulante. Ano nangyari sa kanila? Jonah 1, verse 16. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, tanungin mo, ikaw ba'y nangako sa Panginoon na maglilingkod ka sa Kanya? Yung iba hindi na makaimik Diba? Mapapansin ninyo, kapag ka isang tao na born again, lagi ang punta ng kanyang puso, Lord, ako'y maglilingkod. Nabago ang sitwasyon, nabago ang puso, nabago ang pagkatao, nabago ang karakter ng paunti-unti. Lagi ang dulo niya, Lord, ako'y maglilingkod. Katulad na dito sa mga tripulante, na-witness lamang ang kapangyarihan ng Diyos. Talagang sabi agad, nagkaroon sila ng matinding fear, takot. Kaya, automatic response ay mag-aalay ng handog at mag-aangako maglilingkod sa Kanya. Ano mapapansin natin? Ito yon. Ang lahat po ng may takot kay God, kay Jesus,
may paggalang sa Holy Spirit. Lahat ng may takot sa Panginoon, yan ay hindi nagdadalawang isip na paglingkuran ang Diyos. Analyze your situation, yourself, ano? Ikaw ba talaga ay merong fear of the Lord? Kasi kung tayo ay tumanggap o nakita natin ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi tayo magdadalawang isip na paglingkuran ng Diyos eh. Kasi automatic na kapag ka may fear sa Panginoon, ang laging curious ito, maglilingkod. Paglilingkuran natin si Jesus. Natural na bigyan si Lord ng mainam na handog dahil siya ay makapangyarihan. Again, ang sabi ng mga tripulante, hindi lamang natapos sa paglilingkod, may mas nauna pa. Anong mas unang response na ginawa nila? Nag-alay ng handog bago pa nangako maglingkod. Pag-usapan natin itong handog na ito. Ano na ba ang mga handog na pwede natin maibigay sa Diyos? Ito yon, papuri at pagsamba. Masasabi nating mainam ang isang handog kapag ka ang ginawa mong papuri at pagsamba ay galing sa iyong tunay o totoong puso. Hindi porket nagtaas mo ang kamay, okay na yun ha? No. Kapag sinabing mainam na handog, yun ay galing talaga sa isang effort, sa isang tayo ng puso, na Lord, ako'y sasamba na walang dalang anumang kabigatan sa puso. Yan ang mainam na handog kapag ka dumating sa puntos sa sinasabing pagbibigay ng papuri at pagsamba. Hindi ako magpapapigil. Hindi ako mapipigilan ng problema ko sa bahay kasi iniwan ko yung problema sa bahay. Ang ibibigay ko, Panginoon, sa iyo ay mainam na handog sa pamamagitan ng aking pagpupuri at ang aking pagsamba. Yan ang mainam na handog na pwede natin maibigay sa Diyos. Again na, sinabi dito, maiinam na handog. Ibig sabihin, madami. Ibinigay ng mga tripulante. Hindi ko alam kung anong ibinigay nila, pero ang point is, maiinam na handog. Ibig sabihin, quality. Best, pinaghandaan. Talagang inimportant. Ano ba mga handog na pwede nating maibigay sa Panginoon? Pagpapasalamat sa lahat ng bagay. O I pray, J1 family, walang nagreklamo sa ulan. Amen ba? Bakit? Handog pala yung pagpapasalamat. Ano ba naman yun? Bago pa naman ang aking pantalon, nabasa tuloy. Walang ganun, ha? Pinagkapunas-punasan ko pa naman ang aking sapatos. Ay, nakalantak naman ang ulan. Kaya naman ang magta-tricycle yan, natilabsikan tuloy. Walang reklamo ha. Kasi yung mainam na handog pala ay po pwedeng makita sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa lahat ng bagay. Mainam na handog pala yon. O ano pa mainam na handog? Ito yon, yung pagbibigay ng iyong buhay sa Diyos. Mainam na handog. O ano pa? Yung mga pagsunod natin sa larangan ng pagbibigay. Bakit napasama dito? Kasi yun talaga ang pinaka-definition kapag sinabing handog. May offering. Kapag umaharap sa isang hari, laging may dalang Goldilocks. May inam na handog eh. Isipin mo, Diyos yan. Sa tingin mo, mabibigyan mo ba ang isang Diyos ng isang cake na mayroong slice na kalahati at sasabihin mo, akin na rin Lord, iyon na rin tira. Hindi eh. Parang hindi babagay sa kalakihan ng Diyos. Kaya, again ha, unang encounter ng mga tripulante. Narinig lamang ang pangalang Yahweh, nakaka-experience ng pagbuhos ng bagyo. Abay, may malaking takot agad eh. At ang mga tripulante, doon sa moment na yon, na born again ang puso, naghandog agad eh. Amen ba? Kaya lahat tayo sa biyaya ng Panginoong Jesus, lagi tayo nagbibigay ng handog sa Panginoon. Amen ba? Sabi mo sa iyong katabi, okay ba? Ang pagdadala ng tithes and offering, yan ay mainam na handog kay Lord. Again, sabi ko kanina, di ba sa pagsamba, ine-effortan mo yan. O maaari, sasamba tayo sa Panginoon, walang dalang kabigatan sa puso. Same thing sa pagdadala natin ng ating tithes and offering. Bakit nasasabing mainam yan, na handog? Pinagtrabahuhan mo yan eh. Nag-effort ka dyan, namasahe, pasok, uwi. Bale, minabali pa ba? Sana pasahod muna eh, kasi kailangan. Ang point ko, napagod ka eh to earn money. Nagkaroon ka ng
ng mind na kailangan ko ang ganitong strategy para mapaganda ang aking trabaho, para kumita ako ng pera. Ma-please ko ang aking boss kasi ito ang pinagagawa. May effort. Kaya naman, kapag ka ikay nakasunod sa larangan ng pagdadala ng tithes and offering, yan po ay mainam na handog sa isang hari. At nasusunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Bakit pag pinag-uusapan ni tithes and offering, kayo itahimik? Pero kapag ang pinag-uusapan, at ang lahat, ang bagay ay daragdag sa iyo, anong response nyo? Akin yun! Pero pag sinasabing pagdadala, sino dito nagtatites? Dito, sino sa inyo nagtatites? Lahat tayo, amen ba? Bakit? Yan ang kalooban ng Diyos. Let's give our tithes and offering. Okay. Ang pagtatanim at pagbibigay sa kaharian ng Diyos ay handog na nagpapabango sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang prayer natin, Lord, tanggapin niyo po ito bilang mabangong samyo sa inyong paanan. Amen ba? Kaya every time you give your pledge, every time na kayo magtatanim, lagi, maging masaya ka doon ha. Bakit? May takot ako sa Panginoon eh. At ako'y masayang bigyan ng Diyos. Ako'y masaya sa piling ng Lord, kaya naman wala akong bagay na ipagkakait sa Panginoon kasi yung buhay ko nga, bigay niya eh. Yung trabaho nga, bigay niya eh. Ipinag-pray ko nga ang trabaho ito, binigay niya. Yung pa ba namang hinihingi ng Lord na dapat naman talaga sa Kanya, yung ba naman ipagdadamot ko sa Panginoon? Eh may pangako ang Lord sa akin, sasaway sa maninir at mananakmal, ibibigay at bubuksan ng durungaw ng langit upang ibuhos sa atin masagal pagpapala. At may mga pangako pa, anong itinanim siya mga anihin? Ang tindi ng balik. Kaya every time you give your best to God. Amen ba? Biyaya ng Lord, bibili na tayo ng kurtina kasi binibless ng Lord and Church. Amen? Di ba? Isa pa. At ang mataas na paglilingkod na magagawa mo ay ang mag-akay at magdala ng mga tao upang makakilala sa Panginoon. Yan ang isang napakainam na handog na may bibigay mo sa Panginoon na na may makasama kang taong ilalapit ka sa Panginoon Jesus. Now, sa pagtatapos po natin sa series ni Jonah, malay natin banda-banda riyan. Kasi mag-e-end lang tayo sa paglunok. Hindi pa doon sa pagluwa. May another aral pa doon, pero God willing, banda-banda riyan. Pag-usapan natin yung pagluwa kay Jonah. Kasi mag-e-end tayo sa paglunok eh. Sa pagtatapos sa buhay ni Jonah, marami tayong natutunan sa biyaya ng Diyos. May 10 aral na agad eh. 1 taon natin ipapamuhay yun. Balik-balikan nyo lang. At base sa kwento, natuloy po ang paghahagis ng mga tripulante kay Jonah sa dagat. Natuloy. Napatapon. Ipinakita po sa atin dito ng Diyos na hindi talaga natin pwedeng takasan ng Diyos sa mga ipinapagawa niya sa atin. Hindi. At si Jonah ay nilunok ng isang malaking galunggong. Sa malaking isda. Jonah chapter 1 verse 17. Sa utos ni Yahweh. Again, utos ni Yahweh. Will ni God. Kalooban ng Diyos ang lahat ng nangyari sa tripulante at kay Jonah. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda. At siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Kung hihimayin ko to, may makukuha akong message dito eh. Bakit kaya ikinulong sa loob ng tiyan ng 3 araw at 3 gabi? Pwede nating i-meditate ba yan? Pero God willing ha, siguro si Jonah dito mapait. Kasi iniluwa daw eh. Malalaman natin in my conclusion, napakarami ng pagkakataon na lagi pong nasusunod ay ang iyong kagustuhan. Napakarami. Alam naman natin ang seek ye first, alam naman natin ang bringing the tithes, alam naman natin ang magpatawad, alam naman natin ang magkaroon ng mahabang patience. Ang dami nating narinig eh. At napakarami mga pagkakataon na lagi nasusunod, kahit may narinig tayong salita ni Jesus, yung gusto pa rin natin na nasusunod. Kaya naman sa pagkakataong ito, base sa aral natin napakinggan, 10 aral yon.
I think it's about time na tayo naman ay magpasailalim at magpasakop sa magandang plano ng Diyos sa atin. I know and I do believe there's a rebuking na nangyari sa iyo nitong mga nagdaang 2 Sundays kasi pinag-usapan dito ang kasalanan. Somehow may tumama sa puso mo, somehow may guilty, somehow medyo talagang masakit. Pero alam mo, hinahayaan ni Lord mangyari for us to know na kailangan talaga natin magpasailalim na sa kalooban ng Lord sa atin. Kasi dinadala tayo ng will ni Lord upang mas lalo natin makilala siya. At upang tayo mas lalo mapalapit sa Kanya. Kaya naman, I could say, it's about time. Panahon na. Narinig na ang preaching eh. Na-preach na eh. E di ito ng panahon, suko na kay Lord. Not my will, but let your will be done, God. Ang dami ko na naman nasubukan. Ang dami ko na naman, Lord, ang nagawa. Pero Lord, ako'y nagpapasya. Not my will, let your will be done. May mga challenges after the service, may mga challenges na pwede mangyari after this. Uuwi sa daan, madadatnan sa bahay, pagpasok mo sa trabaho, sa school. Maaring bumalik ka pa rin doon sa desires mo. Kasi na-encounter mo na naman eh. Narinig mo na naman sa katrabaho eh. At bumuhay na naman doon sa iyong desires. Ito yon. Pilit man natin gawin ang gusto natin. Pilit mo pa rin yung ipaglaban, i-pursue yung gusto natin. Pero remember this ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang laging magaganap. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Ang ipilit mo kung anong gusto ng Diyos sa iyo. O huwag kalimutan na mag-pray. Huwag. Lalo na sa mga dapat gawin. Ang prayer ay napakahalaga. Ipagkatiwala mo palagi sa Diyos ang iyong mga gagawin. Ipagkatiwala palagi kahit normal mo yung ginagawa. May sinulat ako dito eh. Yung bang gawin mong lifestyle ang pagpipray? Lifestyle. Kung paano ka kumakain, ganun din ang pagpipray. Kung paano ka naliligo, ganun din. Lifestyle. Anong ibig sabihin? Parte ng buhay mo ang laging makipag-usap sa Panginoon. Na sinasabi mo, Lord, magdadrive na ako ng motor, ingatan niyo po ako. Lifestyle. Lord, ako'y pupunta na sa trabaho, makakasama ko na naman ang masungit kong katrabaho, kat. Lord, biyayaan niyo po ako ng mahabang pasensya sa katrabaho ko. Lifestyle. Ipinagpipray mo palagi. Para naman ma-secured ka, maprotektahan ka. Bakit? Ipinagkatiwala mo sa Panginoon eh. Yung katrabaho mo, yung boss mo, yung kung sino mo mga kliyente mo, ipinagkatiwala mo. Maging lifestyle ang pagpipray. And lastly, worship Him please. Paglingkuran mo ang Diyos. Bakit? Dahil ito ang pinakamahalagang magagawa mo sa buhay. Na ang ibigay ang iyong buhay para parangalan ng Panginoong Jesus. Doon sa pag-end kasi ng kwento, bago dumating doon sa paghahandog, bago dumating doon sa paglilingkod, di ba napansin natin, may mga dinaanan din namang pagsubok eh. Amen ba? May mga dumating din naman na hindi alam ang mga gagawin eh. Kung mapapansin ninyo, relate na relate tayo doon. Nung una, umaabot sa kaluman ng Diyos ang ating mga kasalanan, napansin natin, ito palang mga kasalanan ko'y alam ng Lord. Di ba medyo challenging na agad? Tapos narinig pa natin na huwag mo nang takasan at wala ka din namang magagawa. So, mapapansin natin, huling-huli talaga ako ni Lord eh. So, there's a challenge, there's a correcting, training, rebuking, na somehow, dinadala tayo ni Lord na talagang maayos ang tayo ng ating puso. May challenge, may impact ang word, pero ang dulo ay babalik din pala sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dulo ay magbibigay pa rin pala ng mahihinap na handog sa Panginoon. What is my point? Ano man ang mangyari sa buhay mo, may challenge man o wala, may pinagdadaanan ka man o wala, masaya ka man o malungkot, no choice. Maglilingkod at maglilingkod tayo sa Panginoon. Sayang kasi ang mga panahon ng pagtakas, nasasayang lang.
Kasi dadating pa rin naman ang panahon, ibibigay mo na rin naman talaga ang buhay mo sa Panginoon eh. Sa bawat pagtakas mo, may namimiss ka agad na opportunity na paglingkuran ng isang Diyos. Huwag mo nang hayaan pa dumating ang bagyo. Amin ba? Huwag mo nang hayaan pa na ihagis ka ng ibang tao kasi ikaw ang may dala ng consequences. Huwag mo nang hayaan pa. Hanggat ang Diyos ay may call sa buhay mo, win souls and make disciples, serve God with your whole heart, mind, soul, and body. Kapag ikaw ay may naririnig ng mga ganitong salita, then it's about time. Dumating ka sa pang number 10 na aral na buhay ni Jonah na Lord, wala naman talaga akong magagawa. Kaya naman, ako'y maghahandog ng mainam na handog at ako'y maglilingkod na ng totohanan sa iyo. Amen ba? I am declaring, walang malulunok ng malaking isda sa JA1 Caloocan. At kung may malunok man, huwag kang malulungkot, huwag kang matatakot. Buhay ka pa rin. Pwede kang manatili sa loob ng tiyan ng isda, sa loob ng 3 araw, 3 gabi. Anong ibig sabihin? Nakita ko dito ngayon lang. Pwede kang ikulong ng Lord sa isang sitwasyon na sa tingin mo wala kang kawala para lamang madala ka sa pagkakataon at sa tayo na ikitatawag at so surrender na sa Panginoong Jesus. Pwede kang ikulong. Pwede kang lunukin. Pero as much as possible, huwag ka nang magpalunok. Hindi masarap sa pakiramdam. Kaya ngayon pa lamang, ibigay mo na ang best na pagsamba mo sa Panginoon. Amen ba? Let's all stand up, please. Nabasa ko ang chapter 2 ng Jonah. Sa loob ng 3 araw, 3 gabi, madilim sa paligid ni Jonah kasi siya'y nasa loob ng tiyang ng malaking isda. Kaya sabi ko nga, inaalaw ng Lord ng mga ganung pangyayari para lamang madala si Jonah sa pagkakataong magbabalik loob sa Panginoon at ma-direct muli yung purpose. Madala ulit ng Diyos si Jonah sa pagkakaputo sa kanya na sinusuko siya na ipaabot sa mga taga-Ninive ang kasalanan na nagagawa nila. Si Jonah nag-pray. And after that prayer, si Jonah ay nag-response muli kay God at nangako, Panginoon, ako'y babalik sa bayan ng Ninive at ipapaalam ko sa mga taga-roon ang kasalanan na nagagawa nila. At ang pagbalik ni Jonah, nagpatuloy muli sa pagpunta sa Ninive. Ang mga taga-Ninive lumuhod, nagsisi sa kasalanan, nagtalumbong ng mga kapal na tolda. Ibig sabihin, tinatakbo na rin sila, nagpapakumbaba, nagsisisi sa kanilang kasamahan. Kahit ang hari, kahit ang pinuno sa Ninive ay lumuhod, nagsisi at sumamba sa isang tunay na Diyos. J.M. Family, maaaring ikaw si Jonah. Close your eyes, please. Maaaring ikaw si Jonah na sinasabi mo, I know my calling. Lord, dinala mo ako sa tanong na sa bagay na ito, dito mo ako gagamitin, dito mo ako inilagay sa tanong ito. Lord, pero may pagkakataon parang ako'y nasuko. May pagkakataon parang gusto mo umalaw. Pero Lord God, ang ingay-ingay ng boses mo. Alam mo, baka ikaw si Jonah. At ikaw ay kinakausap ng Diyos ngayon. There is a great call na sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Close your eyes, please. Hindi natin kayang bigyan ng kalooban ng Lord kasi noon po ang naka-decide ka na sa isang magandang layong din. Ikaw at ako ay may layong din itinalaga ang Diyos ng pamanaman. Bukod sa gagawa tayo ng kabutihan kasi kinalagay tayo kung gumawa ng mabuti. Bukod doon, meron pang mga special calling ng Diyos sa buhay mo, specifically sa iyong binigay.
hindi mo pa nagagawa noon. Bigyan mo si Lord ng pagsamba nang hindi mo pa naiparamdam sa Diyos noon. China-challenge ka ngayon ng Panginoong Jesus. China-challenge ka ngayon ng Holy Spirit na nasa kalagitnaan natin ngayon. Kung talagang ikaw ay katulad ni Jonah na mga tripulante na nagkakaroon ngayon ng matinding fear of God, naririnig na sa iyong puso ngayon yung banal na pagkatakot sa Panginoong Jesus. Now, sa tayo mo ngayon, as you close your eyes, bow down your heads, sa tayo mo ngayon, maghahanap ka sa Panginoon ng isang pabuhay na hindi mo nagagawa noon. Ang hinaharap mo ngayon ay isang makapangyarihang Diyos na siyang may kontrol ng bagyo, na siyang may kontrol ng hangin, na siyang may kontrol ng baha, ng tubig, ng lupa, siyang may kontrol ng lahat ng sitwasyon. Kaya naman sa lahat ng may fear sa Panginoong Jesus, bigyan mo si Lord ng pabuhay na hindi mo pa nagagawa before. Church, bigyan mo si Lord ng pagsamba na hindi mo pa naiparamdam sa Panginoong Jesus.
hesitation, meron lang confusion, kung saan, kung kailan. Ngayon, ipag-pray mo sa Panginoon Jesus. Yung perfect calling. Sa buhay ni Jonah, kita mo na kanyang calling. To reach out more souls, to share the gospel. At anong calling ni Jonah, napilit niyang tinakasan, pero hindi naman siya nakawala doon. Ngayon, sa pagkakataon nito, napakalaki ng kilos ng Diyos na dinadala ka sa sitwasyon na paglilingkuran mo siya. Maaaring hindi mahihirapan sa umpisa, pero I'm telling you, magiging victorious ka dyan kasi kasama mo ang Panginoon. Pray for it. If you are called to become the kingdom financier, ma-reveal yun sa Lord. If you are called to be a teacher, ma-reveal yun sa Lord. If you are called to be a disciple, magaganap yun sa buhay mo. If you are called to become a leader, magaganap yun sa iyo. I-enhance ng Lord ang iyong skills. Itataas ng Lord ang iyong anointing. Itataas ng Lord ang iyong desire sa isang bagay na magbibigay ng kalwalhatian sa Panginoong Jesus. You know what? Pray for it. Ipag-pray mo. Ipag-pray mo. You have the skills. I-reveal ng Lord. I-bless ka pa ng Diyos. Lagi natin. Bibilang tayo ng weeks sa isang buwan. Bibilang tayo ng buwan sa isang taon. Bibilang tayo ng taon sa isang dekada. Bibilang tayo ng maraming dekada sa maraming panahon darating. Ito ang iiwan ko sa iyo. Huwag kang papayag na hindi mo mapapaglingkuran ng Diyos sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan, sa bawat taon, sa bawat dekada na darating sa iyong buhay. Huwag kang papayag na hindi mo mapapaglingkuran ng isang Diyos. Kaya every time you attend the church, every Sunday, please, yung sinabi ko sa sex life, sambahin mo palagi ang Panginoong Jesus sa paraang hindi mo nagawa before. Mas mataas at higit na lampas ang gawin mo pagsamba. Kasi every day, every minute, every hour, pwede ang Diyos gumawa ng mabubuting bagay para lamang madala ka sa sitwasyon na sasambahin mo siya. Kaya naman, every time na ikihaharap kay God, every time na ikihaharap na Sunday, give your best worship unto the Lord. Amen ba? Kung ikaw naman ay nagre-response na sa calling na binababa na Diyos sa iyo, then give your best effort to accomplish that task. Give your best time, give your best resources para lang may sa katuparan yung calling na binibigay ng Diyos sa iyo. If you are called to be a kingdom financier, then you sure well to build the kingdom of God. Kung ginagamit ka ng Lord, binibigay ka ng Lord sa iyong pakayanan, sa worship, sa songs, sa instruments, sa media, sa talent, kung ano man yan, then use it for God's glory. Why? Kasi yan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Father, I pray na naman yung magandang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. Yun po ang kailangan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kung may mga hahadlan sa mga kalooban mo, Lord,
We stand in our authority in Christ Jesus na sawayin ang lahat ng kahadlang sa gagawin namin paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. I pray na magkaroon ng cheerful hearts, hindi lamang sa pagbibigay ng handog, kundi magkaroon ng masayang puso sa gagawin paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Father, mapagod man, mapawisan man sa pagsaserve, okay lang sa akin sapagkat ang kalooban